Hi mo life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view or meron tayong ibang papaliwanagan. Ganito kasi ang common problems kapag one-sided ka. Meron ka agad-agad na mapapansin sa isa, kisyo kulang ganito, kisyo kulang dyan, bakit hindi na? Instead of intindihin. Yan talaga. But anyways, bago natin pag-uusapan yon, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rabruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Siyempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga KRORD. So, ipapaliwanag ko sa abot ng nalalaman ko, sa abot ng makakaya ko, ganon. So, merong isang comment na talagang sabi niya na may napapansin daw siya kay Dodong ngayon na wala na daw effort si Dodong. At saka daw dati, lagi daw pumupunta si Dodong sa bahay nila Langga, and then ngayon daw, wala na. Is this true? Well, actually dati kasi, totoo naman na lagi-lagi naman pumupunta talaga si Dodong sa Kilalangga, and alam nating lahat yon kasi mostly naka-live yon, 'di ba? At nakikita yon ng lahat. And sa ngayon kasi medyo may mga changes. Of course, mayroon ng kubo si Dodong, may boarding house na. So pagkatapos ng mahabang araw, pagkatapos ng trabaho, is of course, nasa bahay, 'di ba? Nasa magpapahinga. And kung may usapan sila ni Langga, tsaka sila magkikita, ganon. And every weekend, 'di ba? So ngayon, ang mga changes kasi dahil if I'm not mistaken, no, naalala ko, napaliwanag na rin to ni Dodong na yung pagpunta niya sa Kilalangga, hindi na raw niya kasi na binablog. Hindi niya dapat pinapaalam pa sa mga madlang people, hi guys, andito ako Kilalangga, ganun. Kumbaga for na lang yun, for Langgas, na lang, para kilangga na lang yung pagbibisita niya gano'n at hindi na niya pinapaalam sa atin kasi actually nung 'di ba nung walang pasukan lagi-lagi naman silang magkasama, 'di ba? Lagi-lagi namang magkasama. And isa din siguro sa factor kung bakit hindi na binablog ni Dodong at minabuti na niyang i-private na yung part na yun kung saan is kung bibisita siya kay Langga sa Morales family is because may mga kasama dyan si Langga sa bahay nila ng mga vloggers na hindi kalingap at iniwasan ni Dodong na makipag-collab sa hindi kalingap because mahigpit na pinagbabawal ni Kuya Val yan, although hindi man sinabi talaga ni Dodong yan na ganon. Pero as far as I remember, sinabi niya noon na pumupunta naman siya kay Langga, bumibisita siya kila Tatay Rizan, pero hindi na nga niya binablog. Hindi na nga niya dapat pang, oh guys, andito ako ngayon, ganito, ganyan. Kung may pagkakataon man na pumunta siya sa bahay ni Langga, kumbaga banding na lang talaga. Anyways, ano ba bang kulang? Ano ba halos, nung bakasyon ni Langga, halos araw-araw naman silang magkakasama, di ba? Magkakasama sila sa ganito, sa ganyan. Ano pa bang kulang? Ganyan ang isa sa mga problema kapag one-sided fan ka. Dahil madaling maghanap ng butas sa kabila or madaling maghanap ng butas kay Dodong or kay Langga. Parang ang dami mong napapansing nega or parang maraming pagkukulang ganon. But anyways, as long as naging komportable or wala mang problema kay Langga Rachel kung ano mga setup nila ngayon, doon na lang ako mag-i-stick. Doon na lang tayo magtiwala. Or magtiwala tayo sa relationship nila. Since kung mahal mo si Langga Rachel, kung maka-Rachel ka lang, magtiwala ka na lang kay Langga Rachel. Kasi syempre, hindi naman mamahalin ni Langga Rachel yung tao na yun kung walang effort, diba? Kung nakikitaan niya na nagbago na in a bad ways, hindi niya ipagtatanggol ang taong yon, tulad nung isang live niya nung isang gabi kung saan ay ipinapaliwanag na naman niya kung bakit hindi siya nakasama doon sa Ligaspi. Well,
itong ano na to, itong dalawang issues na to, parang connected. So, kaya nga, pinagsasabay ko na. So, sabay-sabay nating pakinggan ang pagpapaliwanag ni Langga Rachel para sa mga taong kailangan lagi ng paliwanag, explanations, at for their contentment, ganon. 'Di ba? Kami kasi, kapag Rochelle ka kasi, tahimik ka, or panatag ka, or wala ka ng duda, kasi andun yung tiwala mo, andun yung hinahayaan mo na lang sila maging malaya sa kung anong gusto nila, 'di ba? Kasi for sure may mga valid reason sa mga bagay-bagay. But anyways, valid din naman yung mga napapansin nyo, 'di ba? Pero let's also hear sa mga rason kung bakit, 'di ba? Katulad ng napapansin na nga na hindi daw pumupunta masyado si Dodong. Nabanggit niya noon yan na pumupunta siya, nakipag-banding siya, pero hindi na niya binablog. So, let's just respect kung hindi na binablog yung bagay na yon. Baka may pinoprotektahan siya sa part na yon. Anyways, okay. Topic po natin for today is bakit? Bakit ganun? Bakit ganun, guys? Bakit yung pinaiyak ang langga ko? Bakit? Bakit yung pinaiyak si langga? Alam nyo, guys, ano kasi, nang syempre po, Langga, pinaano yun, sobrang naging emotional ang langga mo. Buti na lang, may Joan to the rescue. baga, ako po is, nag-aaral pa naman po. Hindi pa naman po ako katulad ni langga na talagang free na sa lahat, na pwedeng pumunta kahit saan, pwedeng mag-travel kahit saan. Yung free na siya kung ano yung gusto niyang gawin. Syempre ako nag-aaral pa kasi ako eh. Actually, sa part na yan, I would like to appreciate Langga or Dodong, both of them actually, because kumbaga matured na sila sa relationship nila, na they knew na hindi kailangan lagi-laging magkasama. 'Di ba? Kahit naman magkasama sila or hindi, pero hindi ibig sabihin na may something wrong. Hindi ibig sabihin na may mga kakaibang nangyayari na. 'Di ba? They still remain strong as it is, kahit na hindi sila magkasama, guys. Ganun ang dapat nating tandaan lagi, ano? So, good thing, itong silang Rachel, I appreciate the way siya nagpapaliwanag, because kalmado, and you can feel na she just want to let others understand the situation also. Although, given naman yun, di ba? Dapat hindi na nga kailangang ipaliwanag, because klarong-klaro na yan, di ba? Pero may mga ibang fans kasi na they also want to hear side ni Langga Rachel kung ano ba talaga, and then tsaka sila maniwala, ganun, lalo na yung mga maka-Rachel lang, ganyan. Hindi ko pa tapos, may 4 years pa ako na dapat kong tapusin sa pag-aaral ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Yes. And syempre para din meron tayong pinangahawakan na degree, di ba? Pagdating ng araw na hindi tayo pwedeng tapak-tapakan ng sino man. Correct. Actually, guys, isa yun sa mga gustong-gusto kong matupad sa buhay ko, yung magkaroon ng makapagtapos ng pag-aaral, pero hindi ko nabigyan ng chance yung sarili ko, because kinulang. At napakaswerte nilang Rachel, because she has this opportunity. May libo-libo siyang mga fans na willing to support her for everything she needs, like willing to watch every videos na gagawin niya or makinig sa kanya, 'di ba? So maganda nga yan na talaga nang ipinokos niya yung sarili niya sa pag-aaral. Yung iba nga kasi kapag nakatikim na ng fame, nakatikim na ng sikat na sila, tinatangkilik na sila ng mga madlang people, hindi na nila pinapahalagan yung pag-aaral. Itong silang Rachel, walang nagbago. Gusto pa din yung makapagtapos sa pag-aaral, kasi yun yung pangarap ng mama niya, yun yung pangarap ni Tatay Rizan. Diba? Pasok na notification. At syempre,
syempre, yung pinagtapusan natin yun, hindi yun makukuha ng sino man. True. Yun. And then, syempre guys, bilang supporters po, dapat po, mas unawaan din po natin yung ating iniidolo or yung ating mga minamahal. Kasi kung mahal nyo talaga kami, maiintindihan nyo kung ano yung sitwasyon naming dalawa ni Langga. Ako bata pa ako, dapat ko pang tapusin yung dapat kong tapusin. True, 'di ba? Kung talagang totoong mahal niyo ang maglangga, tiwala is the key. Yun lang talaga yung pinakakailangan natin. Magtiwala tayo. Huwag puro duda. Huwag puro pangamba ang maghahari sa puso natin. Dahil kung yun ang lagi nating isipin, duda ganito, duda ganyan, talagang mabilis lang mabilis matwist yung pinaninindigan nyo or mabilis magkaroon ng yung pagdududa kapag ay common problems kasi yan lang sa mga one-sided fans, 'di ba? Mostly napapatanong sila agad-agad kapag mayroon silang nakita parang hindi sila magkasama ngayon. Parang ganyan. Si Langga nasa tamang edad na. Correct. Si Langga may mga bagay na dapat ding gawin. 'Di ba? Hindi lang naman po lagi nasa akin yung tuon ni Langga. 'Di ba? Kasi may pagkakataon rin naman po, 'di ba, na lagi kaming magkasama nung wala akong pasok, 'di ba po? Nagva-vlog kami, pumupunta kami sa iba't ibang lugar, 'di ba? And then si Langga pa yung nag-i-initiate or nagpipilit sa akin. Si Langga pa yung nag-i-insist sa akin na sumama ako kasi nga mahiyain talaga ako. And also, it's a good chance also Langga to explore sa mga bagong lugar na magkasama kayo since wala namang pasok. So, it's just right timing ng mga panahon na yon na sasama ka because wala pang pasok. And this time, na ngayong meron ng pasok, talagang every weekends or kapag walang pasok lang talaga siya makakasama. And or kung susunduin siya ni Dudong, di ba? Depende kasi yan. Ako, I would like to appreciate the situation or yung pagiging matured nila parehas because this is real life, guys. 'Di ba? Yung mga magjowa ngayon na may trabaho na, like for example, nasa opisina na yung isa, and then yung isa nag-aaral pa. Yun naman talaga ang nangyayari, 'di ba? Kumbaga kapag ka free time na lang sila magkita-kita, ganun. Kumbaga po parang ako is talagang namulat sa ano nila papa na dapat ka din mahiya, na dapat ka rin tumanggi. So tuloy po tayo sa live natin. Medyo mahina lang po ang signal, pero ang gusto ko po din i-voice out din sa inyo na hindi naman po porket hindi kami sasama or naglalapit sa isa't isa is magkaaway na kami. Actually, Langga, ayun, maganda yung ginawa mo na nag-voice out ka or nagsalita ka. Kasi yung mga ibang fans kasi akala nila aping-api ka na kasi Langga. Akala nila is pinababayaan ka na ni Dudong, may ibang priority na si Dudong. Ganon yung iniisip nila, kaya ang bilis nilang magduda kay Dudong sa part na yon. And also it's good thing na pinapaliwanag mo din in a mahinahon way for them to also understand and more or appreciate more, 'di ba? Kasi yung iba kasi talagang nasa isip naman nila yung mga bagay-bagay na yon, pero mas pinili lang talaga nilang magpakalunod sa pagiging nega. Hindi po ganun yun. Kasi 'di ba po, kaming dalawa, alam naman po namin na sanay kayo na lagi kaming magkadikit. True. Pero hindi naman po talaga na dapat gawan nyo ng issue yun. Hindi namin pagdikit lang sa araw na yun. May ginagawa po ako nung araw na yun Ina-assist, parang bang minamanage ko yung live ko. And then, syempre, silang may ginagawa rin siya. Di ba nga po sabi nyo, be matured. Yes. Be matured. Lalo na sa akin, sinasabihan nyo ako lagi na, be matured, Rachel, kasi hindi. You are actually, Langga, at your age, you are matured enough to handle things. But then anyways, hindi pa rin talaga maalis na sometimes it's also good na to have minsan maging childish, yung young at heart, ganon.
ayun, sana naintindihan na yung mga bagay-bagay na hindi kailangan lagi sila magkasama. At hindi ibig sabihin kapag hindi sila magkasama, something wrong, 'di ba? Okay pa sa all right, ika nga ang samahan nila, magkasama man sila or hindi because ano bang gamit sa Messenger, mga tawag-tawag diyan, mga message na ganyan, 'di ba? Tanggapin na natin ang katotohanan na estudyante yung isa tapos na. And then they have different priorities as of now, and they are like strike while the iron is hot kasi nga talagang hindi man pwedeng pababayaan ni Dudong yung trabaho niya, yung pagcha-charity niya at 24/7 siya or nakatuon siya kay Langga, 'di ba? Hindi ka na pabata. Kumbaga patanda ka na. Hindi ka na pabata. Kasi nasa 18 na ako, sabi niyo nga po, 'di ba? 18 ka na, dapat yung galaw mo maayos, 'di ba? True. May mga nagsasabi na ano nga yun? May nagsasabi na tayo is parang kumbaga gumalaw pa is parang bata. Childish? Yung ganun. Siguro na-misunderstood nila yung ganong kilos mo Langga. Because sometimes, if you're really comfortable sa isang tao, talagang hindi mo maiwasan na maging childish ka sa tao na yan, pabibi kong tawagin na ganun. And I think it's normal because boyfriend mo naman yon. It's bad kung naggaganon ka sa ibang tao, 'di ba? Kapag sobrang sweet namin, may nasasabi rin po kayo, 'di ba? Pero sa isang beses lang na hindi kami nagkasama ni Langga, na parang normal lang naman sa amin. Actually Langga, normal lang naman yan sa kahit kanino, kahit sino. 'Di ba? Kahit nga kasal may mga kanya-kanyang trabaho. 'Di ba? Pero na lang kung work at home kayo parehas dahil hindi talaga kayo magkakahiwalay. Magkakahiwalay lang kayo kung ano man, 'di ba? Pero in reality check is talaga namang ganon. And dapat aware na sila or as of now naintindihan na nila yung mga bagay-bagay na hindi talaga pwedeng lagi kayong magkakasama, lalo na ngayong pasukan na. Kasi iba na yung priorities mo. Of course, andon yung nagmamahalan kayo, pero let's face the reality guys na hindi talaga sila pwedeng magkakasama araw-araw ngayon, lalo na kung tuloy-tuloy na ang pasukan, di ba? Ginagawan niyo ng issue agad. At idadamay niyo pa si Langga. Idadamay niyo pa si pamilya ni Langga. Diba? Hindi niyo naman kailangan idamay yung pamilya ni Langga kasi actually Langga, too much love. Sobrang paghanga nila sa iyo na feeling nila kinawawa ka, na feeling nila nali-left out ka, na feeling nila iba ng priority ni Dudong. Hindi nila alam na ayos lang naman kayo. May communication kayo, 'di ba? Hindi man pwedeng mas magwala tayo kung nalaman natin na pinababayaan nilang Rachel yung pag-aaral niya, tapos ang pina-priority niya yung pagsama kay Dudong. 'Di ba? dahil lang sa hindi ako nakasama. Maiintindihan nyo dapat yun kasi lagi ko sinasabi, di ba, sa mga vlog ko, sa mga live ko, or sa live ni Langga, kung sakali man na nakakasama yun, di ba? Nasabi ko is August 19 ang start ng pasukan namin. Sumakto sa 19, napupunta sila ng Legazpi para kumuha ng passport, di ba? Tapos, may mga pa na, bakit hindi na lang kayo magsabay ni Rowel kumuha ng passport? Pwede naman yun. Yun yung mga fans Langga kasi na sobrang selosa, no? Sobrang selosa ba? Sobrang demanding. Yung parang lagi nilang pinapangunahan kung anong magiging desisyon yung dalawa. Ang lagi-lagi ko ang sinasabi sa mga fans tuwing live ko na magtiwala. 'Di ba? Hayaan natin silang maging malaya kung ano sila sa relationship nila, 'di ba? Kayo yung dalawang nasa relationship, kayong dalawa yung responsable sa relationship yung dalawa, of course. Tayong mga fans, kalma. Hindi tayo, Langga, dapat ganito, dapat ganyan. Of course, alam nila as much as they can, is gusto nilang magsabay. But then, hello, 'di ba? Kung hindi, okay lang yan. Para sa akin, hindi issue kung hindi sila sabay kumuha ng passport.
'di ba? Ang ano lang diyan, medyo malungkot lang ako ng very very light kung like for example, pupunta na si Dodong ng Hong Kong, Singapore, Japan, and then hindi makakasama si Langga kasi may pasok. Although it's valid reason, but then andun pa din yung ay sayang. Pero sayang, pero you have to understand. But anyways, it's not like na si Dodong mauna. Alam niyo naman si Ruel na as much as gusto niyang mag-explore sa mga lugar, gusto niya kasama si Langga, 'di ba? Gusto niya pag nag-explore siya sa lugar na 'yon, pag makapunta siya sa lugar na 'yon is kasama niya si Langga at same silang mag-enjoy sa lugar na 'yon, 'di ba? Yan. Iyon nga po yung schedule nila. Wala po tayong magagawa doon. True. Sila naman po, wala naman po silang rason, wala naman, I mean, silang nga po, wala pong rason para hindi po kunin yung, Schedule. yung It's passport not na niya. yun. Ako may rason ako kasi, ako nang nag-aaral pa ako. Pwede naman yun in the next day, di ba? Correct. Or next week, mga ganon. And then, kami po nilang nagkakaunawaan rin naman po kami dyan. Yun ang mahalaga, di ba? Hindi tayo laging nag-aalala kapag hindi sila magkasama because this is the reality. Hindi ibig sabihin na hindi sila magkasama sa araw na yan, sa lakad na yan, sila nagkatampuhan na, nag-away na, di ba? Sa totoong buhay naman, yun naman talaga ang realidad, di ba? O let's say, tulad ni Kalinga Prab at saka ni Ate Jack, di ba? Lagi ba silang magkakasama? Ay, super bihira na sila magkakasama, guys. Nagkakasama lang sila kapag may bakasyon. Pero mostly sa araw-araw, may kanya-kanya silang lakad. Pagka po nag-usap kami dyan. Okay po. Tsaka isa pa po. Yung pamilya ni Langga, invited din ni Tita Elise dun sa resort na pinuntahan nila. Diba? At saka, Yung iba kasi Langga, medyo pabubo na ng pabubo kung mag-isip. Ando na yung given na yun. Kumbaga, ando na yun, open notes na nga, given na yung answer. Pero kailangan pa talagang ipukpok. Pinagsisilosan pati mga kapatid, di ba? Sabi ko nga, di ba? Magwala tayo kung iba na yung babae kasama ni Dodong. At si Langga, andyan sa bahay, or walang ginagawa, tas hindi nakakasama. Yun yung time na magwala tayo, di ba? Pero, ayan, mga kapatid, mga kasamahan, given na yun, na magkakasama yan. isa pa, hindi po ibang tao sila Ate Angeli, sila Maui, kay Ruel. Correct. Kasi, magkapamilya sila, magkapatid sila. Natural, isasama yun ni Langga. Isasama talaga yan kapag may pagkakataon, 'di ba? Kasi it's also a chance para makakita ng iba't ibang mga lugar ang kapatid ni Dodong. 'Di ba? Gustong-gusto natin family oriented, mapagmahal sa pamilya. And then kapag nakikita naman natin magkasama ang pamilya, issue. Ano ba 'yan? Kasi pamilya niya yun. Yung mga kapatid niya. Kung may mga kasama man, syempre talagang dapat kasama sila eh. Kasi sila ng kaibigan sila ni Langga. Or kumbaga po ay team sila ni Langga. Mga team po, diba? Ako naman po baga kapag hindi naman po baga ako busy or sumasama rin naman po baga ako kay Langga. True naman yan. So, maliwanag pa sa sikat ng araw, guys, na hindi ibig sabihin kapag hindi sila magkasama, kisyo, kawawa si Langga, parang iba ng priority ni Dodong, di ba? Kasi yung iba kasi sa sobrang pagmamahal nila kay Langga Rachel, kumbaga, nawawala na yung sense of nila consideration or to understand the situation kasi napapangunahan ng ng kaba or pagdududa or mga negative thoughts, ganon. So it's also a good thing na silang Rachel is nagpapaliwanag ng ganito mahinahon, 'di ba? Mas maintindihan ng mga solid Rachel dyan sa mga fans na nagdududa sa pagmamahal ni Dodong or sa mga nagdududa sa mga sitwasyon na minsan ay hindi sila magkakasama
maliwanag na ngayon. Dapat nga kasi, ano, kalma lang, hindi tayo laging nag-aalala. Kasi, hindi na yan basta-basta hindi na yan basta-basta maghihiwalay. Kasi, yung pundasyon ng relationship nila is super solid na, 'di ba? At yun ang realidad na dapat nating matanggap na ngayong high school, college na sila ang priority talaga niya is pag-aaral. So marami pang mga pagkakataon siguro, may mga trip pa si Dodong, punta dito, punta dyan, na hindi makakasama sila kasi may pasok. And it's also okay, and let's be considerate and understand na lang sa situation. Anyways, kung ano mga ginagawa nila ngayon, it's also for themselves or for the future for both of them, para sa mga pangarap nila, para sa pamilya, para sa sarili, and para sa kanilang dalawa. And yun na lang yung iisipin natin kasi. 'Di ba? Kung magdududa tayo, lagi nating isipin, kung nagtitiwala nga si Dodong kay Langga and si Langga kay Dodong, bakit hindi natin magawa? Okay? Always be considerate and understand, or be understanding. Ayun, embrace positivity, avoid negativity. Malaking bagay yun. So, ayun guys, maraming salamat sa panonood. And mag-comment lang kayo kung anong may paliwanag nyo sa sinabi ni ate na wala nang effort daw si Dodong. So guys, ayun, maraming salamat pala sa mga bumibili ng sabon, and I would like to appreciate dahil ang tatrabaho talaga ng maganda yung sabon natin. No, kita nyo, wala na yung pimples ko dyan. Pero dito, marks na lang din yan. Ayun. And syempre sa lip tint natin guys, 30 pesos is. And kung meron kayong napapansin sa sabon na namamalat-malat kayo, don't you worry. Trust the process. Okay, bye!